Naramdaman mo na ba ang pakiramdam ng pagiging laban sa pader? Alam mo na kailangan mong gumawa ng isang hakbang pasulong upang baguhin ang takbo ng mga bagay? Ganyan talaga ang Lakers ngayon. Patapos na ang season, lumilipas ang mga laro at mas mahalaga ang bawat desisyon kaysa dati. At kung mayroong isang bagay na malinaw, ito ay ang koponan na ito ay hindi pa tapos na palakasin ang sarili. Nakatingin pa rin sila sa isang malaking tao na talagang makakagawa ng pagbabago sa pintura. Ngunit bago natin pag-usapan iyon, harapin natin ito. Alam ni LeBron James ang kanyang ginagawa kapag nagpasya ang isa sa pinakamagaling na manlalaro sa kasaysayan na magpahinga. Hindi ito dahil tumatakas siya sa laban, kundi dahil naiintindihan niya ang kahalagahan ng pagiging 100% sa mga mahahalagang sandali. Ang kanyang pinsala sa paa ay isang bagay na nangangailangan ng pansin at nilinaw ni LeBron. Kailangan niyang alagaan ang kanyang sarili ngayon upang maging handa para sa mga laro na tunay na tutukuyin ang season. Sa 30 laro na lang ang natitira, mahalaga ang bawat detalye, bawat laro, bawat pahinga, bawat reinforcement sa squad. At doon papasok ang magandang balita. Dapat ay bumalik si Jackson Hayes sa susunod na laro laban sa Charlotte Hornets. Nangangahulugan yon ng higit na lakas ng pagtatanggol at isang mas ligtas na pag-ikot sa pintura, isang bagay na lubhang kailangan ng Lakers. At ang mabuting balita ay hindi titigil doon. Malapit na ring bumalik sina Gabe Vincent at Dorian Finney-Smith. Ang mga taong ito ay nagdadala ng defensive presence at tactical nous sa koponan at ang kanilang kawalan ay isa sa mga dahilan kung bakit natalo ang Lakers sa Utah Jazz kamakailan. Napansin mo na ba kung paano ang bawat piraso ay may malaking epekto sa pagganap ng koponan? Isang player out at lahat ay nagbabago. Kaya naman mahalaga ang kanilang pagbabalik. Ang kumpiyansa ni Luka Doncic at ang kahulugan nito para sa iyo. Ngayon, narito ang isang kawili-wiling bagay. Si Luka Doncic, isa sa mga pinakadakilang talento ng NBA, ay nagsabi ng isang bagay na kailangan mong marinig. Sa isang panayam kamakailan, sinabi niya na hindi kailangang mag-alala ang mga tagahanga ng Lakers dahil babalikan ang koponan. Pag-isipan ito kung kahit isa sa pinakamalaking karibal ay naniniwala sa potensyal ng pangkat na ito, bakit hindi mo? Habang buhay din ito. Minsan dumaan ka sa isang mahirap na yugto. Pakiramdam mo ay wala sa iyong kontrol. Ngunit ang pagbawi ay laging dumarating. Ang tanong ay, magiging handa ka ba pagdating ng iyong pagkakataon? Naghahanda na ang Lakers. Alam nila na ang huling yugto ng season na ito ay ang oras para palakasin, para mag-adjust at mag-out all out. Ang paparating na laro laban sa Hornets ay maaaring magmarka ng isang pagbabagong punto para sa koponan at ang mga tagahanga ay umaasa na makakita ng isang mas matatag na depensa at isang koponan na tunay na naglalaro tulad ng isang kampiyon. Ang problema sa pintura at ang solusyon na kailangang dalhin ng Lakers. Ngayon, pag-usapan natin ang sitwasyon na nag-aalala pa rin sa atin. Marupok ang pintura ng Lakers. Sa pag-alis ni Anthony Davis at pagbawi ni Jackson Hayes, ang pag-ikot ng koponan sa gitna ay naubos. At iyon ay isang malaking problema. Alam ito ng front office ng Lakers. Pinag-uusapan na nila ang posibilidad na kumuha ng bagong center, isang taong talagang kayang hawakan ng kuta ng defensive at opensiba. At sa totoo lang, hindi maaantala ang desisyong iyon. Ang oras ay tumatakbo at ang Lakers ay kailangang kumilos ngayon. Ang malaking problema ay hindi naihatid ni Alex Len ang inaasahan sa kanya. Ayon sa insider ng NBA na si Jovan Buha, kapag nasa court si Len, madalas na outscore ng mga kalaban ang Lakers. Nangangahulugan ito na bilang karagdagan sa hindi gaanong kontribusyon sa depensa, hindi rin siya gumagawa ng pagkakaiba sa pag-atake. At kung may isang bagay na hindi kayang bayaran ng team na ito sa ngayon, ito ay may bit-bit na player na hindi nagde-deliver. Sino ang makakarating upang lutasin ang problema? Ang Lakers ay nagbabantay sa merkado at ilang kawili-wiling mga pagpipilian ang lumitaw na.
Ang mga pangalan tulad ni na Kelly Olynyk, Larry Nance Jr. at Chris Boucher ay nasa mesa. Ang mga taong ito ay alam kung paano sakupin ang pintura at magbigay ng defensive na suporta na lubhang kailangan ng koponan. Kung susundin mong mabuti ang Lakers, alam mo na ang pagkakaroon ng isang solidong sentro ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng isang koponan na nakikipagkumpetensya at isang koponan na nanalo at hindi kayang mahuli ng Lakers. Ang oras para kumilos ay ngayon. Gumawa rin si Jovan Buha ng isang mahalagang punto. Ang Lakers ay may puwang upang gumawa ng agarang hakbang. Kahit na si Alex Len ay pumirma kamakailan ng isang kontrata, ang koponan ay maaaring ilabas ang player at magbigay ng puwang para sa isang mas epektibong reinforcement. Ipinapakita nito na alam ng lupon na kailangan nitong gumawa ng mabilis at madiskarteng mga desisyon upang mapanatiling mapagkumpetensya ang koponan. Ano ang kahulugan nito para sa iyo? Ngayon, pag-isipan ito. Lahat ng nangyayari sa Lakers ay may malaking pagkakatulad sa totoong buhay. Kung minsan ay makikita mo ang iyong sarili na natigil sa isang bagay na hindi gumagana, maaaring ito ay isang trabaho, isang relasyon, isang ugali na pumipigil sa iyong paglaki. At ang tanong ay, handa ka bang gawin ang kinakailangang pagbabago? Ang Lakers ay gumagawa ng mahihirap na desisyon dahil alam nilang ang tanging paraan para sumulong ay ang umangkop at umunlad. At iyon ang susi sa anumang bagay sa buhay. Kung ang isang bagay ay hindi gumagana,